Grabe to kaibigan. Dating Little President or Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibinuking si Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dating Little President, Executive Secretary Bersamin. Ibinuking ang Pangulo. Hindi ako So kanina sabi niyo po medyo sumama yung loob niyo sa mga pangyayari, pero after talking to the President, did you somehow feel appeased? Hindi naman ako sumama ng loob eh. Hindi sa kanya po, pero doon sa mga pangyayari, sir. Kanina nabanggit niyo na medyo masama yung loob niyo. May disappointment ba't hindi sama ng loob yun eh. Appeased. Hindi naman ako sumama ng loob eh. Hindi sa kanya po, pero doon sa mga pangyayari, sir. Kanina nabanggit niyo na medyo masama yung loob niyo. May disappointment ba't hindi sama ng loob yun eh. Have you ever wondered kung ano talaga ang ugali, estilo at tunay na mukha ni President Bongbong Marcos sa likod ng kamera? Maraming haka-haka, maraming kwento, pero may isang tao na nakasalumuhan niya ng malapitan araw-araw sa gitna ng pinakamabibigat na desisyon ng ating bansa. At ito ang tanong, ngayon lang nagsalita noong siya ay tinanggal sa pwesto. Pero bago ko ibigay yun, may kailangang linawin na kahit siya mismo nagulat, hindi siya galit. Therefore, dito nagsimula ang napakainit na usapan. Fired ba talaga o prerogative lang ni PBBM? Tanong sa isang interview, hindi ba prerogative lang ang euphemism for firing? At dito, tila kumunot ang noo ng marami. Pero ang sagot ng dating Executive Secretary Bersamin ay mas malalim kaysa inaasahan. The reason is irrelevant. Whether tawagin mong firing o hindi, hindi niya sinabi kung bakit. Hindi niya sinabi kung paano. Pero sinabi niyang ibang tao muna ang pag-isipan, hindi sarili. Therefore, people felt, may hindi pa siya sinasabi. At tama ka, wala pa tayo sa climax. The reason is irrelevant. Ibig sabihin nun, nag-terminate na yung, nag-expire na yung tenure mo. Okay, now whether you call that firing or ouster or whatever, that is up to the beholder. Hindi ko yan papalitan or babaguhin because pribilehyo ng nag-iisip yan or nakapasit. May sinabi si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi pa pwedeng i-reveal. After Monday daw, kinausap siya ng Pangulo. One-on-one, tahimik. Pero nang tinanong kung ano ang pinag-usapan, I am not at liberty yet to reveal anything. Nagbitin, parang serye. Therefore, mas lalo tayong nagtanong, bakit niya sinabing hindi pa pwedeng isiwalat? After Monday, nakausap niyo pa po si Presidente? Oo, sinabi ko naman that we had a meeting face-to-face in the evening of November 17. In the evening. But I am not at liberty yet to reveal anything na tungkol dyan because that's a privileged communication between him and me. Ano ang meron? Ano ang itinatago? Pero teka, ito ang hindi napansin ng maraming netizens. Ang tanong sa kanya, satisfied ka ba sa sinabi ng Pangulo? Were you satisfied after talking to the President? Ika pa na nag-i-interview. Dapat siguro oo o hindi lang. Pero ito ang sagot ni dating Executive Secretary Bersamin. When you talk with an intelligent person like him, 30 minutes is very long and enough. Intelligent person, enough, genial, social. Biglang naputol ang tensyon. Therefore, may clue na tayong kung sino si PBBM sa loob ng opisina. Maginoo, check. Magaling, check. Marunong makinig, check. Marunong magpaliwanag, check. How long was your conversation with the President? Were you satisfied after talking to the President? Nagkaroon pa nga kami ng picture. Ano po? Nagkaroon pa kami ng picture, last picture namin. Ano picture pa kayo? Hindi selfie yan. How long was your conversation with the President? And were you satisfied with what he said? When you talk with an intelligent person like him, 30 minutes is very long, okay? And I think 30 minutes yan. Okay. Very social, genial. And alam mo si President, very well-educated na tao yan. Hindi matalino yan. Hindi naman mahirap paliwanagan yan. Oo. Pero hindi pa tapos. Disappointed pero hindi galit. Inadmit ni Secretary Bersamin, big disappointment, but I cannot blame him. Bakit? I know the nature of the job. I know the instructions. I know the responsibilities. Kung galit siya, dapat tumira. Kung bitter siya, dapat may pasabog. But instead, he defended the President. Therefore, may mas malalim pa siyang gustong ipahiwatig. At dito na tayo lalapit sa totoong tanong. So kanina sabi niyo po medyo sumama yung loob niyo sa mga pangyayari, pero after talking to the President, did you somehow feel appeased? Hindi naman ako sumama ng loob eh. Hindi sa kanya po, pero doon sa mga pangyayari, sir. Kanina nabanggit niyo na medyo masama yung loob niyo. May disappointment but hindi sama ng loob yun eh. Because you know, you do not expect na you can be out of the office so quickly.
the exercise of temporary ban, I am aware of the nature of serving at the pleasure of the President because I have been the executor of all instructions to remove some people, replace them, etc. So I know I have the experience. Bakit niya pinuri si Pangulong Bongbong Marcos kung natanggal siya? Maraming naghihintay ng pasaring, maraming naghihintay ng banat, maraming naghihintay ng paywatig laban sa presidente. But instead, ito ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin: the Philippines is safer with President Bongbong Marcos. Boom! Big twist, unexpected. Therefore, mas lalong kumapit ang viewers. Dagdag pa niya, very good person, very smart, all good words. 30 minutes with him is long because he is intelligent. Imagine mo yun, a person who had every reason para magreklamo. Pero ang pinili ay puri, hindi pasaring. Presidente, napakagaling na tao yan. Of all the people who fight for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true. When I observed him working safer for the Philippines by President Marcos, I've not been saying anything bad about Senator. Kung ganoon, sino talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa likod ng kwento? Ito ang hindi sinabi ng diretso, pero malinaw sa tono, galaw at pagpili ng salita ni dating Executive Secretary Bersamin. Una, PBBM is a listener. Kung sino pa daw ang busy, siya pa ang may oras. Pangalawa, PBBM is decisive. Hindi siya nagdadalawang isip kapag kailangan magdesisyon. Pangatlo, PBBM is transparent. Hindi daw nagsasalita ng masama tungkol sa Senado kahit may gulo. PBBM is qualified. Sabi pa niya, he was the most qualified. At number 5, PBBM is smart, social, and genial. Hindi mo mararamdaman na presidente kausap mo, pero mararamdaman mo ang respeto. At PBBM is calm under pressure. Kaya kahit may investigasyon, kahit may intrigang lumilipad, he stays steady. Therefore, bakit ganun ang tono ni Bersamin? Simple, kapag ang isang tao ay nakasalumuha mo ng personal, araw-araw, sa gitna ng bagyo ng politika, alam mo kung sino siya bago ang lahat ng chismis. At si Bersamin, kahit may iniindang sakit, kahit may disappointment, kahit may pagkalito, piniling sabihin ang totoo. At truth na hindi sensational, hindi dramatic, pero totoo. The country is safer with President Bongbong Marcos. Wow! So the Philippines is safer with President Bongbong Marcos. Yun ang sabi. Yun ang sabi ni E.S. ni- Lucas Bersamin. I wasn't expecting that. Therefore, kung yung taong closest to the fire na nagsasabing matalino, magaling at mabuting tao ang Pangulo, maybe the question isn't who is PBBM? Maybe the real question is, handa na ba tayong pakinggan yung mga nakakakilala talaga sa kanya? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Totoo na magaling ang ating Pangulo, pero may isa who is perfectly loving, perfectly merciful, at perfectly just, na higit pa sa pinakamagaling na Pangulo sa buong mundo. At iyan ang ating Panginoon Jesus. John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. Walang ibang truth na mas matibay pa, walang credibility na mas malinis pa, walang leader na mas makatarungan pa. Therefore, kung hinahangaan natin ang isang mabuting leader sa lupa, mas lalo dapat nating lapitan ang tanging tagapagligtas mula sa langit, Jesus, full of love, grace, mercy, and justice. Love, dahil kahit makasalanan tayo, minahal niya tayong una, Romans 5 verse 8. Grace, dahil ibinigay niya ang kaligtasan nang hindi natin kayang bayaran. Pangatlo, mercy, dahil pinatawad niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. At pang-apat, justice, dahil siya lang ang makatarungan na huwes na hindi nagkakamali. Kung naghahanap tayo kaibigan ng pinaka-credible, pinaka-totoo, pinaka-makatarungan, pinaka-mapagpatawad, pinaka-mapagmahal, ang sagot ay walang iba kundi ang ating Panginoon Yesus. Kaya halika kaibigan, lumapit ka sa ating Panginoon Yesus kung napapagod ka na, naguguluhan, nasasaktan, at kung naghahanap ka ng perfect na leader na hindi nagkukulang. Ang sagot ay ang ating Panginoon Yesus lang. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa ating Panginoon Yesus. Isuko mo ang puso mo sa Kanya ngayon na, because He is the way, He is the truth, He is the life, at siya ang pinaka-credible sa lahat, magpakailanman.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po ako ngayon ng may puso ng paglapit at pagsuko sa iyo. Marami pong nangyayari sa mundo, maraming poses, maraming opinyon, pero ang nais ko po ay marinig ka higit sa lahat. O aking Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig, sa biyaya, sa awa at sa hustisya na pinapakita mo sa pamagitan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. O aking Ama, dalhin niyo po ako palapit sa Kanya. Linisin niyo po ang aking puso. Gabayan niyo po ako patungo sa katotohanan at tulungan niyo po akong sumuko sa aming Panginoon Hesus at sundin siya bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan, o aking Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa akin at sa aming bansa. At patuloy po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patuloy pong gabayan ang buong mundo. Sapagkat ito po ang aking samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.